Yan pong petisyon, hanggat hindi nare-resolve yan. Ang naging resulta nga niyan, because of some unresolved issues as to the legality or illegality of the acts committed by the public officials, nagiging dahilan pa para sila bigyan ng reward yung mga lumabag sa ating batas. Puro kabalbalan na ho yan. Talagang ginagamit lang nila yung mga mali upang i-justify ang kamalian nila. Kaya sabi po namin sa Korte Suprema, sana ho'y may resolve nito kasi itong administrasyong gobyerno natin ngayon ay pinagpipilitan talagang labagin ang saligang batas dahil sa tingin nila, tama sila. Ang Korte Suprema lang ang makapagsabi na mali kayo dyan, illegal yan. Sabi po natin dyan sa aming petisyon ng urgent motion to resolve, yung pinail namin noong March 12, a petition for a writ of habeas corpus in behalf of Kitty Duterte, representing the father of former President Rodrigo Roa Duterte, is that yan pong petisyon, hanggat hindi nare-resolve yan. Katunayan, ang naging resulta nga niyan, because of some unresolved issues as to the legality or illegality of the acts committed by the public officials, nagiging dahilan pa para sila bigyan ng reward. Sapagkat yung gagaya ni Torre, hindi po ba siya pre-nomote bilang chief ng PNP. Naging PNP chief siya. Yung si Lucky Nelo, naging LTC chief pa sa Land Transportation Commission na siya ang sumuko kay Presidente Duterte doon sa Interpol na sinasabi nila. At sino pa ba yan? Si Rimulya, ginawang ombudsman. Ako kasama rin yan sa mga nag-plot against the former president. Kaya sabi po namin, hanggat hindi nare-resolve yan, ang gobyerno ay binibigyan ng gantimpala yung mga lumabag sa ating batas. Kaya kailangan na talagang ma-resolve yung petition na yan. Sabagat yung petition for a writ of habeas corpus, hindi lamang po hinihingi ang pagpapabalik ni Presidente Duterte kung hindi solusyonan yung mga legal issues na aming inihain, kagaya halimbawa ng labag ba sa batas ang pag-aresto kay Presidente Duterte at sinabi namin, labag ito. Labag din ba ito sa extradition treaty? Labag din po, sinabi namin. Labag ba ito sa Rome Statute na pinanggagalingan ng warrant of arrest? Sabi namin, labag pa rin. Marami yung legal issues na kailangang ma-resolve definitively ng Korte Suprema. Kaya ho kami nag-file na ng urgent motion to resolve the petition. And under the second subtopic is the imminent threat of repetition. You said in number 13, another dire outcome of the extended inaction in this case is the executive's readiness to replicate the extralegal rendition and blatant constitutional violation this time aimed at Senator Ronald Bato de la Rosa amid respondent Ombudsman Remulia's disclosure that an ICC warrant of arrest has also been issued against him. Senator de la Rosa has in fact already sought injunctive relief from this honorable court in GR number 278747 to prevent the implementation of such ICC warrant of arrest. Number 14, in a media briefing on November 11, 2025, Department of Justice Chief State Counsel and Counsel for Respondents Dennis Arvin Chan shamelessly confirmed that if such a warrant is issued, the DOJ is of the position that the Philippine government has the option to bypass the judiciary again and surrender De La Rosa to the ICC purportedly pursuant to Section 17 of the Republic Act 9851. Number 15. As extensively discussed in the petitioner's traverse dated March 24, 2025, this directly contradicts constitutional mandates under Article 3, Section 1 and 2 on the rights to due process and shameful unlawful arrests. It also disregards the fact that the option to cede jurisdiction to an international court under Section 17 of RA 9851 is no longer available following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019.
This is confirmed by Senate deliberations on RA 9851, which clarified that the ICC, if the Rome Statute is enforced, it would also amount to the executive unilaterally reinstating the effectivity of the Rome Statute in the Philippines. Post-withdrawal, which is clearly unconstitutional because Article 7, Section 21 of the Constitution requires two-thirds Senate concurrence for a treaty to be made effective. Number 16. Capitalizing on the inactivity of these petitions, the respondents are now misusing these honorable courts recently issued rules on extradition proceedings, Administrative Matters number 22-03-29, the extradition rules, to legitimize FPRRD's extralegal rendition and pave the way for similar action against allies like Senator De La Rosa. On November 9, 2025, respondent, former Executive Secretary Lucas Bersamin, told the press that the same process used on FPRRD can no longer be applied to Senator De La Rosa because this honorable court's new rules on extradition require a prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. This is an obvious attempt to whitewash FPRRD's illegal surrender by misrepresenting the extradition rules as a fresh requirement. As the respondents very well know, the extradition rules merely streamline extradition procedures in place for over 40 years under Presidential Decree number 1069, which uphold the constitutional protections under Article 3, Section 1 and 2 they violated. Number 17, the 2 days later, on November 11, 2025, Justice Chief State Counsel Chan contradicts his own client Bersamin to insist, as mentioned, that the Philippine government may still exercise the surrender option, notwithstanding the issuance of extradition rules. This disregards the fact that the extradition rules do not recognize any surrender option that bypasses local courts, except if the extraditee waives his right to extradition proceedings. It also ignores the Rome Statute itself under Article 59. Section 2 requires a person arrested to be brought promptly before the competent judicial authority in the constitutional state, in the custodial state, to determine if the arrest and transfer of custody are warranted. Number 18, unless this honorable court provides prompt guidance, it seems clear that the respondents are prepared to continue flouting the most fundamental protections provided by the Constitution, undermining our national sovereignty, and contradicting even each other to justify the extralegal rendition of FPRRD and eliminate his political allies. Immediate resolution of the petition is therefore judicial oversight to check executive overreach, but also reaffirm the rule of law, ensuring that no Filipino faces similar threats to liberty without due process. And that's for our second subtopic, Attorney Sal. Ma-resolve na yung petition for writ of habeas corpus sapagkat habang hindi po nare-resolve yan, ang gobyerno natin ay nagbabanta na naman na gagawing muli yung mali at illegal na ginawa nila sapagkat yung bagong sinasabi lang warrant of arrest kay Senador De La Rosa na ginagawang co-accused, maaari daw nilang ipatupad. Meron daw silang opsyon na isurrender. Alam po ninyo kung titingnan ninyo, paiba-iba ang sinasabi ng administrasyon. Si Lucas Bersamin, dating Executive Secretary, na tinanggal nang walang kabog-kabog at hiniyapan nila. Sinabi na nga noon na hindi na nila magagawa basta yung ginawa nila kay Presidente Rodrigo Duterte sapagkat may bago ng rules and regulations na inilabas ang Korte Suprema na kung merong hihingi ng pag-suko o pag-surrender ng isang mamamayan na akusado ng ICC, kailangan sa ilalim ng batas natin at sa rules, mag-file muna sila ng petition sa hukuman at didingin doon sapagkat ito ay nakatakda sa salikang batas. Kaya sinasabi po namin sa aming urgent motion na pag hindi po nila ginawa yan, lumalabag sila dun sa due process clause kung saan
bago ka makapag-issue ng warrant of arrest, kailangan dinggin mo muna ang akusado. At kung yung pong mga sinasabi nila na pwede raw sila sumurrender at Article 59, yun puro kabalbalan lang ho yan. Talagang ginagamit lang nila yung mga mali upang i-justify ang kamalian nila. Kaya sabi po namin sa Korte Suprema, sana ho'y may resolve nito kasi itong administrasyong gobyerno natin ngayon ay pinagpipilitan talagang labagin ng saligang batas dahil sa tingin nila, tama sila. Ang Korte Suprema lang ang makapagsabi na mali kayo dyan, illegal yan. Kaya yun po ang hinihingi namin sa madalit salita sa Korte Suprema. And under our last subtopic, the petitions are far from moot and academic. The 2025 U.S. case of Noem versus Abrigo Garcia and the landmark 1919 Philippine case of Villavicencio versus Locman support the continuing jurisdiction of this honorable court to provide habeas corpus relief, notwithstanding FPRRD's removal from the Philippines. The said case, together with the executive's successful efforts to cause the return of former Congressman Arnulfo Teves Jr., demonstrate this honorable court's authority to issue and the respondent's capacity to implement a directive to facilitate the immediate return of FPRRD. To recall, the respondents assert in their consolidated compliance dated March 17, 2025, that in light of FPRRD being already in the Netherlands, there is physical impossibility of the writ being implemented, since the relief prayed for could no longer be granted. The consolidated petitions are already moot and academic, warranting their outright dismissal by the Honorable Court. This is wrong. Number 20. The petitions are far from moot and academic. The 2025 U.S. case of Noe v. Abrigo Garcia and the landmark 1919 case of landmark 1919 Philippine case of Villavicencio versus Lucman support the Honorable Court's continuing jurisdiction to provide habeas corpus relief, notwithstanding foreign custody of FPRD. The said cases, together with the executive's successful diplomatic efforts with Timor-Leste in securing the repatriation of former Congressman Arnulfo Teves Jr. in May 2025, demonstrate this Honorable Court's authority to issue and the respondent's capacity to implement a directive to facilitate the immediate return of FPRRD. And to be continued, Attorney Sal, on December 8. Ang sinasabi po namin yan, kasi kung matatandaan mo, Hana, nung tinahil ko yung petition for habeas corpus, nasa aeroplano na siya at nakalipad na. Actually, hindi pa nga nakakalipad at the time. Nandun pa siya sa aeroplano. At sabi ng mga abogado, pati ng mga dating justices, pag yan nakalipad na, wala nang jurisdiction na makukuha. Kaya moot and academic na yung habeas corpus. Ang aking pong sagot sa kanila, mulat sa pool hanggang ngayon, hindi maaaring maging moot and academic yan. Sapagkat ang pinag-uusapan dyan ay yung mga illegal na hakbang na ginawa ng mga opisyalis ng gobyerno. At ang Korte Suprema ay palaging may jurisdiction over them. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, sila po binigyan ng kapangyarihan na makialam sa mga gawaing mali, illegal sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at sa mga opisyalis ng administrasyon o anumang administrasyon. Kaya sinasabi po namin, hindi yan magiging moot and academic sapagkat yung mali o illegal na hakbang ay kahit na saan pumunta yung mga nilabagan ng batas, yung inilayo mo doon sa lugar kung saan ang hukuman ay pwede maglitis, hindi po maaaring maging dahilan yon sapagkat kung susundin natin yon, ang gagawin ng gobyerno pag gusto nilang lumabag, tatanggalin lamang nila ang mamamayan sa Pilipinas at sasabihin nila, wala na yung tao rito nagrereklamo. Hindi po ba yan? Hindi po yan tama sapagkat binigyan po namin ng mga citation o jurisprudence na nagpapakita ang Korte Suprema natin mismo dito sa Pilipinas ay nagsabi na
Hindi porket wala na yung nagrereklamo, itinapon nyo kung saan, wala nang jurisdiction ng hukuman. Kasi meron po kaming sinight na isang kaso, yung Villa Vicencio versus Lukban, kung saan ang 120 prostitute na tinatawag ay itinapon ng mayor ng Maynila sa Davao at sila po ay naghain ng petisyon ng writ of habeas corpus para makabalik sila sa Maynila. Ang sabi ng gobyerno na wala na jurisdiction ng hukuman sapagkat wala na rito sa Maynila. Ang sabi po ng Korte Suprema, hindi. Yang mali at illegal na hakbangin nyo, sinusundan kayo niya kahit sa magpunta, kahit na tanggalin nyo yung mga nilabag yung batas. Kaya balik nyo yan dito sa Maynila. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, nagbigay pa kami ng citation. Doon sa kaso ni Garcia, isang imigrante na itinapon nila doon sa sa kanyang bansa dahil illegal ang pagpasok niya sa Estados Unidos, dineport po siya. Nakaraka-raka. Nag-file siya ng kaso ng habeas corpus din. Ang sabi po ng local na hukuman at binalidate ng Korte Suprema ng Estados Unidos, hindi po pwede yung ginagawa nyo. Kailangan, huwag niyong labagin ang immigration laws natin. Magyan ay dayuhan o mamamayan ng Estados Unidos. Kailangan pairali ng batas, hindi basta tinatapon yan. Ibalik niyo yan dito, facilitate the return of that immigrant, ibalik sa Amerika. Yun ang pangalawa naming citation. Yung pangatlo, dito rin sa Pilipinas, sabi po namin, yung extradition natin, na petition sa Timor-Leste, para kunin natin itong si dating Congressman Tevez, papaligid kasi may mga kaso. Sabi po natin, yung talo tayo doon. Talo tayo sa appeal. Kumbaga, yung Timor-Leste, hindi namin pwedeng isuko sa inyo yan. O, ang tanong bakit nandito ngayon si Tevez? Kasi gumawa ng hakbangin ng presidente ng bansa natin para makabalik dito. Madalit sabi, may kakayahan ang presidente natin. Sa kagaya ng sinasabi nga natin, paulit-ulit, na ang sabi nila, paano susundin ng ICC, pabalikin ng walang jurisdiction. Hindi naman pinag-uusapan ang jurisdiction ng ICC. Ang jurisdiction pagdating sa mga illegal na hakbangin, ang pinag-uusapan niyan, yung mga opisyalis na gumawa ng mali at illegal at kailangan sila ang magwasto dyan. Problema na po nila ng gobyerno kung paano nila kukunin si Presidente Duterte. Ang mahalaga, mali ang ginawa nyo, illegal ang ginawa nyo, iwasto niyan. Paano nyo gagawin? Problema na ninyo yan. Yan po ang aming nakalagay dyan sa aming urgent motion to resolve the petition for writ of habeas corpus. Mhm. And you think, Attorney Sal, aaksyonan to agad ng Korte Suprema? In fact, meron na silang action Bago pa, nung pinail namin yan, may inilabas na order ang Korte Suprema dated prior to our filing. At ang sabi nila, parang ito'y aksyon doon sa petisyon na nakabinbin ng 8 buwan na pinapasagot ho ang mga respondents at mga naghain ng petisyon ng kanilang mga sagot sa mga tanong na tinatanong ng Korte Suprema. Yung bang petisyon na yan, moot and academic na. Yung bang